Hi everyone! Kumusta po kayo? Today we'll talk about the Western Union Remittance Card. At ipapakita ko po sa inyo kung gaano kadaling mag-register nito online. This card makes it super convenient na magpadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay para sa mga kababayan natin na nandito sa Japan. Kaya tara, samahan niyo ko as I show you the step-by-step process kung paano tayo makaka-receive ng Western Union Remittance Card. Una muna ay kailangan nating pumunta sa kanilang registration website. Ilalagay ko po yung link sa description box at sa comment section. Pag klinik nyo yung link ay makikita nyo po yung kanilang registration page. Dito makikita nyo yung kanilang exchange rate at yung rate calculator. Pupunta lang tayo dito sa top right corner kung saan merong register customer. Click nyo lang po yung register customer at makikita nyo po yung page kung saan hihingin ang inyong details. So, ilagay nyo lang po yung details nyo as the sender, yung first name, middle name, last name, date of birth, nationality, phone number, at email address. Kung wala kayong phone number, make sure na tama ang ilalagay nyo na email address dahil dyan po nila isi-send yung confirmation ng inyong padala. Dyan nyo rin po makikita yung MTCN or control number. Kapag nailagay na ang inyong personal details, ay piliin naman ang inyong occupation. Then, click Next. Sunod naman ay ilalagay na natin ang information ng ating receiver. Ilagay lang ang receiving country. Then, piliin ang payout method. Sa payout method ay meron kayong tatlong options. Pwedeng bank deposit, cash pick-up, or credit to e-wallet. Kapag napili nyo na ang payment method ay lalabas ang details na kailangan nila. Pwede kayong mag-register ng unlimited number of receivers with different payout methods. Halimbawa, una kong ni-register ay ang sister ko with the payout method na bank deposit. Pwedeng i-register ang parehas na pangalan ng receiver with the same payout method pero ibang bank details naman. Pwede rin na same receiver pero ibang payout method naman ang i-register ninyo tulad ng e-wallet o kaya naman ay cash pickup. You can register as many receivers as you want with different payout methods na gusto ninyo. Kada isang receiver at payment method ay may kanya-kanyang remittance card. Kaya hindi nyo na kailangan mag-input ng kanilang details kapag magpapadala na kayo. Ipapasok nyo lang yung remittance card at yung amount na ipapadala ninyo sa kahit na anong Japan Post Bank ATMs at instantly ay successful na ang inyong padala. Click Add More Receiver para magdagdag ng panibagong receiver information. And for the final step, kailangan lang natin mag-upload ng ating IDs. For the primary ID, kailangan natin ang residence card. For this, pwede kayong mag-upload ng file kung meron na kayong picture ng front and back side ng IDs ninyo. Just make sure na malinaw na makikita ang lahat ng mga details at hindi matatakpan ng light reflection. Another option is to capture image using your phone's camera or yung computer camera ninyo. Papakita ko po sa inyo kung paano natin gagawin yan. Just click Capture Image. May pop-up message na lalabas asking for your permission to use your cameras. Just click Allow. Ayan. Itapat nyo lang ang inyong ID sa camera hanggang sa makita ng malinaw ang lahat ng details, then click Capture. Kung hindi malinaw ang picture na nakuha ninyo, pwede nyo itong i-retake. Pero kung okay na, just click Use this photo. Ngayon naman ay ang backside ang ipakita ninyo sa camera. Ayan, ngayon ay kumpleto na ang front and back side ng ating primary ID na residence card. Ngayon naman ay mag-upload tayo ng secondary ID. For the secondary ID, pwede kayong mag-upload ng My Number Card, driver's license, insurance card, or residence certificate. For my secondary ID, gagamitin ko lang ulit yung capture image option. Itapat lang ang front side ng inyong ID sa camera hanggang sa maging malinaw ang mga details, then click Capture. Gawin din ito para sa back side. Kapag kumpleto na ang inyong primary at secondary IDs, click Save. I-double check lang ang mga details na inilagay ninyo tulad ng inyong basic information, receiver information, at sender documents. Then click Confirm. And ayan na! Thank you for submitting your registration request. We will notify you once the verification process is complete. Then click Go to Home. And that's it! Sobrang dali lang po, di ba? Maghihintay na lang tayo ng mga ilang araw, usually 2 to 3 days, para ma-receive ang remittance cards ng mga niregister natin na recipients.
At sa susunod na video ay tuturuan ko naman po kayo kung gaano ka-convenient magpadala sa kahit na anong Japan Post Bank ATMs nationwide gamit ang Western Union Remittance Card. And that's it for this video. Thank you so much for watching. If you have any questions, please feel free to leave a comment below. See you again on the next video. Bye!